Kamusta sa lahat? Sa video na ito, magre-review at magpaparaffle tayo ng welding machine mula Avis. Unang titingnan ang portable spot welder na Avis H2. Updated ang modelong ito at hindi pa nabebenta, kaya gusto ko itong iparaffle sa inyo. Buksan natin ang kahon at tingnan ang laman. By the way, para makasali sa raffle, kailangan ninyong mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito at mag-subscribe sa channel. Gaganapin ang raffle sa aking Telegram channel pagkatapos makakuha ng 50,000 views ang video. Pagbukas ng kahon, una nating makikita ang welding machine. Itabi muna natin ito at tingnan ang susunod. Sunod na inilagay ng gumawa ang nickel na tape para sa welding ng baterya at ekstrang electrode. At syempre, may kasama ring USB Type-C na charging cable. Sunod ay ang manual ng paggamit na nakasulat sa maraming wika at kasama pa rito ang Russian. Malinaw at detalyadong ipinaliwanag dito kung paano gamitin ang aparato. At ang huling inilagay ng manufacturer ay ang liha na may 800 grit na kailangan para sa paglilinis ng mga electrode. Ngayon, sisimulan na natin ang pagsusuri ng welding machine. Sa likod na bahagi, nakasulat ang modelo nito na H2 na ito ay nagcha-charge gamit ang 5 volts at 1 ampere na kuryente at sa output ay 4.2 volts at 1,000 amperes na kuryente. Sa itaas ay makikita ang power button, confirmation button at charging port. Sa gilid, may isa pang button para sa manual na spark control. May babala malapit sa mga electrode na umiinit ito at bawal hawakan. Sa gilid, may tornilyong kailangan para palitan ng electrode. Simple lang, paluwagin mo lang ang tornilyo para matanggal ang electrode, pwede mo itong linisin o baliktarin gamitin. Kasama rin sa set ang ekstrang piraso na pareho lang. Kapag sobrang sunog na ang mga unang electrode mo, pwede mo silang palitan. Ngayon, buksan natin ang welding machine at tingnan ang settings. Sa screen, makikita mo ang temperatura at battery level. Ang menu ay may 4 na bahagi at settings. Piliin ang bahagi gamit ang power button at pindutin ang isa pang button para makapasok dito. Ngayon, tingnan natin ang settings. Unang, makikita ang pagpili ng wika pero pinakaangkop ang English dahil walang Russian. Madali pa ring maintindihan kahit Chinese gamitin. Sunod, i-on o i-off ang volume. Pagkatapos, pwede mong i-adjust ang liwanag ng screen mula 1 hanggang 10. Napakakapaki-pakinabang ng susunod na bahagi dahil pwede nitong paikutin ang screen ng 180 degrees. Sunod ay ang pag-set ng auto-off at pag-reset sa factory settings. Sa main menu, pwede mong itakda ang oras ng preheat bago mag-welding. Kailangan ito para matanggal ang oxide film at itinatakda mula 1 hanggang 5 segundo. Susunod dito ang oras ng welding pagdikit ng mga electrode. Kapag nagdikit ang electrodes, magsisimula ang welding matapos ang kalahating segundo hanggang 5 segundo. Ang bahagi na gear ay para sa power setting mula 1 hanggang 9. At ang huli ay ang pagpili ng welding mode, otomatiko o mano-mano. Nakita ko rin sa manual na may mga hotkey dito. Halimbawa, kapag sabay pinindot ang 2 button, iikot ng 180 degrees ang screen. Sa tingin ko, kumbinyente ito para sa mga kaliwete. Kapag pinindot mo ulit, babalik ang screen sa dating posisyon. Kung sabay mong pipindutin ng matagal ang confirmation at side button para sa manual welding, marereset mo ito sa factory settings. Susunod, puputol tayo ng nickel tape at susubukan itong i-welding. Itinakda ko ang mga setting na ganito: preheat ng 2 segundo, activation time na 0.7 at power na 2. Ngayon, kunin natin ang baterya at linisin ito ng kaunti. Kailangan ito para mas matibay ang pagkaka-welding. Sinusunod ko ang lahat ng instruksyon at inirerekomenda kong basahin ito ng lahat bago magsimula. Nandun din kung paano tama ilagay ang mga electrode. At ang pinakamaasang paraan ay ang 30 degree. Kunin ang nickel na plato at idiin ng maayos para pantay ang pagkakalapat. Kapag idinampi mo lang ang mga electrode, mabubuo na ang hinang. Ganito ang kinalabasan, maayos na nakakapit ang plato. Ngayon, susubukan natin itong tanggalin. Madaling natanggal pero wasak na wasak ang plato at tumagos ang hinang. May bakas din ng welding sa baterya. Susunod, itatakda natin ang lakas ng welding sa 5. Subukan nating i-welding gamit ang settings na ito. Dito, kita mo na mas malaki na ang spark.
Sa kalidad ng welding, mas malalim at mas malaki ang diameter nito. Medyo uminit din ang baterya. Subukan ulit nating tanggalin ang plato. Dito, imposible na talaga ito. Maliban na lang kung pilitin mo talagang punitin. Kita ninyo, natatanggal ang plato pero naiiwan ang mga hinang sa baterya. Ngayon, itataas ko sa maximum na siyam at susubukan muling maghinang. Dito, sobrang lalim na ng hinang. Hindi mo na rin basta-basta matatanggal ang plato. Pero sa tingin ko, sobra na ito. Para na ito sa mas makapal na plato. Ngayon, kukuha tayo ng 1 mm na talim mula sa cutter at susubukan kung masusunog ito ng hinang. Makikita ninyo, may malilit na tuldok sa likod. Ngayon, subukan natin gamitin ang manual mode ng hinang. Para mag-welding, pindutin ang side button pagkatapos magdikit ang mga electrode. Mas gusto ko pa ang mode na ito dahil pwede mo ayusin ang mga electrode bago pindutin ang button. Sa kabuuan, naniniwala ako na ang ganitong klaseng welding ay swak na swak para sa gamit sa bahay. Compact ito, magaan at sobrang komportable sa kamay. Malaking plus din na may built-in na baterya ito na pwede i-charge gamit ang ordinaryong cellphone charger. Sa ngayon, hindi pa mabibili ang welding model na ito. Subukan niyong mapanalunan ito sa pamamagitan ng pagkomento at pag-subscribe sa channel. Ngayon, i-review natin ang pangalawang welding machine. Ang ikalawang welding machine mula rin sa EVIS ay modelo UF20B. Malakas ito at itinuturing na professional na welding machine. Tara, buksan natin at tingnan ang mga kasama nito. Sa loob ng kahon ay may isa pang kahon kung saan nakalagay lahat ng mga accessories nito. Ang una nating makikita ay ang liha na kailangan para linisin ang mga electrode. Sunod naman ay ang pedal. Kailangan ito para makontrol ang welding gamit ang paa. Iko-konekta ito gamit ang manipis na konektor na parang yung ginagamit sa mga lumang charger. Sunod ay ang kable para i-konekta ito sa kuryente. Pareho lang ang konektor nito sa ginagamit sa computer. Naglagay din ang gumawa ng nickel na tape at mga ekstrang electrode. At ang huli ay ang mga probe na ikinokonekta sa welding machine. Maganda ang kalidad ng mga ito at gawa sa makapal na copper na kabel. Magkaiba ang konektor dahil ang isang probe ay may button para sa manual welding control. Nasa ibaba ng kahon ang welding machine at maayos ang padakapakete ng lahat. May styrofoam sa gilid at ang welding machine ay nasa plastic bag. Makikita nyo ring may manual sa set. Nakasulat ito sa maraming wika, kabilang ang Ruso, at malinaw na ipinaliwanag dito ang lahat. Bago simulan ang trabaho, siguraduhing basahin muna ito. Dumako tayo sa pagsusuri ng welding machine. Ang katawan nito ay aluminyo at tinatayang 1 kilo ang bigat. May grill sa likod para sa ventilasyon at port sa gilid para sa kuryente. Nandito rin ang lahat ng technical na detalye, kung anong kuryente at voltahe ang ginagamit at inilalabas nito. May babala rin na bawal ilagay ang probe sa plus at minus ng baterya. Sa harap, makikita ang 2.4 na pulgadang screen. Sa kaliwa ay may saksakan para sa pagkonekta ng mga pedal. Sa kanan naman ay mga saksakan para sa pagkonekta ng mga welding electrode. Sa itaas ay matatagpuan ang power button na siya ring button para sa pagbalik at button para sa kumpirmasyon. I-connecta natin ang kable at hintayin ng higit 1 minuto para mag-charge ang mga supercapacitor. Habang nagcha-charge, maririnig mo sa likod ang tunog ng mga ventilador. Pagkatapos ng higit 1 minuto, tapos na mag-charge at pwede nang tanggalin ang kable. Sa ilang sandali, pwedeng gumana ang welding machine gamit ang mga supercapacitor. Sunod, titingnan natin ang menu. Una, pumili ng mode, manual o automatiko. Pangalawa, iset ang oras ng preheating. Ang ikatlong bahagi ay ang pagset ng haba ng welding pulse. Ang ikaapat ay ang pagset ng lakas. Ang pinakamataas na halaga dito ay 99. Para makapagpalit ng 10-10, pindutin ng matagal ang kaliwang pindutan. Ang ikalima ay pagset ng oras bago mag-welding. At ang huli ay ang bilang ng welding impulses sa isang pindot. Ngayon, punta tayo sa mga setting. Sa settings, pwedeng palitan ng wika pero walang Russian kaya English ang piliin. Sunod, pwede ring i-adjust ang haba ng impulse. Pwede mong i-on o i-off ang tunog at baguhin ang liwanag ng screen mula 1 hanggang 10 tulad ng dati.
At pwede mo ring iikot ang screen ng 180 degrees pero hindi ko alam kung para saan ito dito. Sa naunang welder, may saysay yon pero dito talagang hindi maginhawa. Ang huling bahagi ng settings ay ang pag-set ng auto-off at pag-resetting sa factory settings. Ngayon, ikakabit na natin ang mga probe at sisimulan ang welding test. Ang probe na may button ay dapat maingat ikabit para hindi mabali ang contact nito. Madaling ikabit ang kaliwang probe at palitan ng welding electrodes dito. Gamitan mo lang ng pliers para hilahin ang collet clamp at dun matatanggal mo na ang electrode. Dahil sa ganitong paraan ng pagkakabit, matibay ang pagkakafix nito at siguradong maganda ang contact. Pagkatapos, isiset ko ang preheat time, di ko gagalawin ang pulse length, power sa 10, tapos susubukan nating mag-welding kahit ano. Di tulad ng dating welding, hindi ito komportable dahil kailangang hawakan ang electrode ng dalawang kamay. Maganda ang pagkaka-welding nito at mas malakas ang power niya. Sa lakas na 10, imposibleng matanggal ang plate ng buo pa rin ito. Itaas natin ang lakas sa 30. Sa ganitong lakas, mas malalim at mas malaki na ang diameter ng pinadugtungan. Sunod, tinatakda ko lahat ng halaga sa pinakamataas at nilalagay ang dobleng pulso ng hinang. Kukunin ko ngayon ang makapal na talim mula sa cutter at susubukan kung masusunog ito ng welding. Tulad na nakikita ninyo, 2 beses nagkaroon ng welding pulse. Ayan, nasunog talaga ang talim dahil sa lakas ng hinang. Subukan nating paghinangin ng makakasama ang ilang nickel strips. Hindi ko ginalaw ang lakas, nakamax pa rin ito. Nahinang ang lahat pero sobrang lakas dahil may nasunog na butas sa mga plato. Iseset ko muna sa manual mode para makita kung paano gumagana. Sa paghinang, kailangan mong pindutin ang button sa electrode. Mabisa ang mode na ito dahil madali maipuwesto ang mga electrode at matibay pa rin ang pagkakadikit ng lahat. Sa parehong setting, pwede mo rin ikabit ang pedal. Ngayon, sa welding, pedal na ang inaapakan imbes na pindutin ang button sa electrode. Sa tingin ko, maganda ang welding machine na ito, pero para sa mga professional lang talaga. Kung gusto niyo bumili, ilalagay ko ang mga link sa description. Para sa akin, mas gusto ko yung unang welding machine dahil compact, madaling gamitin at mahusay. Salamat sa panonood at paalam!